Masayang araw, mga kapil. Mainit po ang kaganapan sa isinagawang pagdinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Biglang nag-message sa kanya si Maharlika. Di umano, nagagalit na itong ale, mga kapil, at hindi nakapagpigil na tinanong po si Senator Ronald Bato de la Rosa na, Senator, ikaw ba ay nasuhulan na ni Lisa Araneta? Tuloy, hindi rin nakapagpigil si Senator Ronald Bato, mga kababayan. Napikon sa tanong ni Maharlika. O ito po ang buong video. Panoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na. Simulan na po natin ang matinding sagot ni Maharlika at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. O ganito lamang po ang gagawin ko, mga kababayan, at isinesend ko po ito sa aking messenger para ma-download ko, pero ayaw po mag-send. No? O ganito na lamang po at maririnig nyo naman. Okay? O eto na ho. Ito na. Ito na, oh. Ito na. Nagalit na sa akin si Maharlika. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na ni Maharlika. Maharlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Na merfak, ha? Pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon na Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon na Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika. Senador nandito ngayon, nag-hearing. Why? You ask yourself. Kung senador lang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo ang mukha ko? Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Maharlika.
Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. I don't care about your impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. So ayun na nga, mga kababayan, maliwanag, napikon po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Maharlika naman, huwag mo naman kaagad paparatangan si Senator Bato na baka nabayaran na ni Cutanas. Hayaan po muna natin gumulong ang investigasyon dito sa dalawang dokumentong nag-leak mula sa PDEA. At ayon nga kay Senator Bato de la Rosa na meron pa itong kasunod na pagdinig, hindi lamang po ito. At marami pa silang iimbestigahan na mga maaaring sangkot o mga nakakaalam tungkol dito sa dalawang dokumentong kumakalat nga ngayon sa social media. Para sa akin lang, no, panawagan ko naman dito sa aking kababayan na si Ronald Bato de la Rosa, sana hindi lamang sa hanay ng mga PDEA ang iimbestigahan ninyo. Sana maging yung mga taong maaaring makasama sana sa operasyon doon sa pag-raid na hindi natuloy, ipatawag din tulad po ni Maricel Soriano at ng iba pa para makapagbigay din sila ng pahayag na maaaring para matuntun po, no? Para malaman po natin kung ano po ang katotohanan. Imbestigahan din po sana, ipatawag itong mga taong sangkot, itong mga pangalang taong sangkot po dito sa nag-leak na dokumento. At isa lamang po ang napapansin ko, mga kababayan, no, dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ito po yung aking kababayan, no? Hindi ko po ito sinasiraan. Doon po sa unang pagdinig po na isinagawa dito nga sa Senado. Dalawa kasi ito. Una, yung 1.8 tons na mga pulburo na nasa Batdi Umano sa Batangas. At sumunod na po itong dalawang dokumentong kumakalat ngayon sa social media. Doon po sa una na pagdinig, naroon si Abalos, mga kababayan, nakukulangan po ako sa mga naging tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman sa sinasabing nakukulangan ako, sinasabi kong bias siya. Nililinaw ko po, hindi ho siya naging bias. Pero doon po sa mga naging tanong niya, alam ko napakagaling na mama ito, matalino ito, may tapang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, no? Ang napansin ko lang, opinion ko lang ito, puro sang-ayon lamang po siya sa mga sinasabi ni DILG Secretary Benhur Abalos. Nakukulangan po ako sa mga katanungan niya doon po sa bakit sana hindi niya man lang itinanong kung bakit kayo nagkandak dyan ng checkpoint sa lugar na kung saan nasa Batdi Umano itong 1.8
tons na pulburon, no? Ito ba ay para talaga dito mayroon ba ang nakapagbigay sa kanila ng impormasyon na dito o doon sa alitagtag na yung dadaan yung kontrabando, di ba? O ito bang checkpoint matagal na mula pa noon at nagkataon namang napadaan itong kontrabando, at marami pang dapat sana siyang itanong na hindi niya ho na itanong, mga kababayan. Kaya ang nangyayari, parang lumalabas po na puro oo na lang siya, oo, okay? Ang mga sinasabi niya ay panig doon sa sinabi ni Ben-Hur na ito po ay investigasyon sana na dapat meron siyang gagawin mga katanungan ng mga pasikot-sikot, alam niyo yun, para matumbok, mahuli kung ito bang mga nasabat na ito ay totoo o baka naman ginawa lang talaga ito para bumango at magamit ito sa susunod na State of the Nation Address ng kasalukuyang Pangulo. Yun lang po ang aking napansin, mga kababayan. Pero ulitin ko po, hindi ko po pinaparatangan si Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo at kababayan ko ho ito, na may pagpanig siya kay Ben-Hur Abalos. No? Nakulangan lang po ako sa mga pasikot-sikot ng tanong. Pero dito naman po sa pangalawa, itong kumakalat nga po na dalawang dokumento, medyo okay na. Pero sana, wag siyang magpakita ng panghihina. Lilembot-lembot na investigasyon. Dapat yung kilala nating Senator Ronald Bato de la Rosa, sana ang makita natin dito sa pagdinig. Hanggang dito lamang po, mag-antabay po tayo sa mga updates. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.